Tonight, a very special night dahil makakasama natin is a teacher dahil World's Teachers Day kahapon. Nararapat lang na bigyang pugay natin ang mga naging unang mentor sa ating mga buhay, ang ating mga guro. But before that, of course, pa-comment naman sa ating comment section kung naririnig po ba ako ng maayos. So pa-comment naman po, can you hear me loud and clear? Or am I just loud and not clear? Or am I loud and clear? Pa-comment naman po sa ating comment section. Wala ka po. Ano yon? Ano yon, Sir Ray? Wala ka po. Good morning, good morning. Ayun, dinig na dinig. Alright. So, before natin tawagin yung ating makakasamang special guest ngayong gabi, gusto ko munang i-comment nyo sa ating comment section kung sino po yung mga teachers ninyo simula elementary, high school, hanggang nag-college, or those people na kino-consider nyo na teacher sa buhay ninyo, naging mentor sa buhay nyo, nagturo mula sa mga bagay, maliliit na bagay hanggang sa malaki, na gusto nyong makapakinig ng ating episode ngayon. So, mention them in our comment section. Malay mo kapag narinig nila yung kwento ng ating guest tonight is ma-inspired sila at magbago din yung mga pananaw nila sa buhay in terms of doing the business. Especially kapag teacher ka, alam natin there's a reality of working, no? Na kailangan pa rin talaga ng additional source of income. So, I highly suggest if you cared for someone na naging teacher nyo nung elementary, high school, even those kinder years, no? Nursery years, i-comment niyo yung mga pangalan nila dito sa ating comments section. Alright? So, ayun na nga. Are you guys ready? Pa-comment naman kung ready na kayo. Handa na ba kayo? Ay, naku, karamihan, nakauwi na kayo. Naman si Coach Rose, mangulab na. Saan na ba napunta yung teacher mo? Okay, so ayun na nga. So, alam ko excited na kayo sa kwentuhan natin ngayong gabi dahil isa na namang success story ang ating maririnig at galing pa mismo sa isang teacher. Kaya stay tuned, be with us hanggang sa huli, no? Ma-inspired, matuto at gumawa ng pagbabago. Hindi ko na patatagalin ha. Yung makakasama natin tonight, she's a president in the Builder School Incorporated. Math specialist for 27 years. Imagine, ha? So, hindi pwede dito yung kailangan patalinuhan kasi great mathematician to. Senior education consultant, Scholastic Philippines, ayan, Philippine teacher trainer. First time pa niya sa ganitong industry, pero nakapag-create na po siya ng magandang pangalan at magandang income, of course. Elite top reseller of Wevold and top leader po siya ng DTA Zion International. Huwag na nating patatagalin. Ang guest natin for tonight is Coach Hesper Lapid. Palakpakan naman po natin. Hello. Good evening, Coach Rosie. Good evening po, everyone. Nabubuhayan ako every time nakikita ko yung Good evening. Kilay. Thank you so much. Kumusta po? Kumusta po dyan sa LA, Coach Hesper? Ay, sobrang malamig. Okay naman po. Mukhang nilalamig nga po kayo. Nasobrahan sa battery spuff kahapon. May nagpadala ng battery spuff. Yung tumama siya sa gusto naming lahat. Kaya nasobrahan, ang dami. Medyo makati yung lalamunan ngayon. Kasi creamy, sweet, and buttery. Para kang hinihimas ng anghel kapag sumusubo ka. Ganon. Ayun. Kaya naman pala Kaya turtleneck tayo ngayon. Actually, ako naman I have some sort of sore throat. Kaya baka mamaya anuin tayo nito. Anyways, gusto ko na simulan ng ating pintuhan, pero bago yan, batiin niyo po muna ang inyong mga taga, ha? Narito po sila ngayong gabi. Nakaabang po sila kanina pa. Gusto niyo po ba silang batiin? Kung gusto niyo, go, go, go! Nay, tay, mga kapitbahay!
Andito po ako ngayon sa TV. Hindi. Good evening po sa lahat. Hello po shoutout po sa DTA Zion International. And marami po tayong nakikita na mga familiar faces natin na kasamahan natin sa business. Thank you at saka sa mga kakilala ko na sinend ko ng invite, nandyan din, nanonood. Hello, hello, hello. Thank you for tuning in. Yes, thank you, thank you. Pero before po tayo mag-go sa ating kwentuhan ngayong gabi, Coach Hesper, may mga simpleng tanong lang po muna ako sa inyo kasi 'di ba ngayon teacher na po kayo. Noon po bang panahon ng kabataan niyo at kayo'y estudyante, kumusta naman po kayo bilang isang estudyante? Estudyante, mabait akong estudyante nung elementary. Nung high school, nagkaroon ng barkada, pero marunong pa din mag-aral. Nung college, dahil napunta ako sa Diliman na kung saan, sa university na kung saan merong SM North na jeep na umiikot sa main road. So, every Thursday, or basta tuwing magpapalit yung sine, nasa SM North ako. Ay, Pero mabait akong estudyante. De, ano, pero ibig sabihin niyo ibig sabihin nagkaka-honors niyo po naman. na-enjoy niyo yung Nagkaka kabataan niyo? Lalo na nung college kasi parang parang nakakalula yung freedom. Sasabihin ng Mm. teacher, attendance is not a must, just show up for the exam. May mga teacher naman na attendance is a must pero nakakalimutan mo na attendance is a must pala sa kanya pero may magpapaalala naman sa nagdo-dorm ka pero umiikot kasi sa loob ng campus yung SM North eh. So parang ang haba ng break ng klase, 'di ba, ang haba. Mga tipong Mm. freshman ka parang lima lang yung klase mo. Oh, kung lima lang Mm. yung klase mo, ibig sabihin sa isang araw posible Mas marami yung gala, gano'n? dalawa lang yung klase mo. Tapos kung 7 yun, ang sunod mong class is kunyari 4 to 5:30. Anong gagawin mo, 'di ba? Alangan matulog ka sa dorm. Andyan lang yung SM North, paikot-ikot lang siya dyan, no? O, ang bilis lang, 350 lang yung pamasahe dati. Basta Parang ano lang, SM North kumbaga ka na. binalikan lang natin ng konti yung nakaraan, but may ano talaga is, today is, I mean kahapon is Teacher's Day. Ano po yung ginawa ninyo kahapon sa inyong Teacher's Day celebration? Kahapon, ano naman, yung iba, ang daming schools, tapos nagtaka kami, ang daming schools pala na walang pasok kapag Teacher's Day. Pero kami, ever since na Teacher's Day, parang never kaming hindi nag-class. So, kahapon, Mm. maraming nagbigay ng pagkain, Mm. mga ganon, maraming nagbigay ng pagkain. Pero as usual, may pasok. Pero, kahapon, dahil Teacher's Day, so may tugtugan nung snack time, may Oo. tugtugan nung lunch time, ganon. Pero, yun, usual class. Pero yun nga, may mga nagbigay ng pagkain at isa doon ay yung paborito namin na battery spot kaya medyo napasobrahan tayo sa tamis. So yun na nga, eto naman yung pag-uusapan natin ngayong gabi is in relation sa pagiging teacher mo kasi you're still practicing, you're teaching right now, at the same time you're doing the business. So, the transition, the experience, the balance, yun isa sa mga pag-uusapan natin, ngayong gabi. Okay, so I think gusto ko nang mag-start sa slides mo kasi kanina nakita ko yung mga pictures. Gusto kong dito tayo Nakita mo, mag-start. may leeg pa ako dyan. Kaya Hanapin mo. turtleneck nag-turtleneck ka ngayon. Ayaw mo talaga ipakita yung leeg mo? Hindi naman, ano lang, gusto ko lang feeling Mayora tonight. So, kaya, Wow. So ako naka-Mayora. yung ano, mayor, Oo. meron po tayong pipirmahan. So, Okay, yan. Yan yung first yan, job ko. That was 1997. Tapos kasi kung 1997. nakita mo may pin ako na itim dyan, Mm. 1997, namatay yung tatay ko. Tapos my first Mm. job, parang ang first job ko was to tell, parang ang unang paalam ko sa boss ko was, Teacher Dina, kailangan kong umabsent, hindi ako makakapasok kasi namatay yung tatay ko. Yung mga tipong, um, parang
1 or 2 months into the job, tapos magpapaalam ako, uwi ako ng Bacolod, matagal akong absent, yung mga ganun. Yan. Mm. So, that's my first job. Ang ang ano ko sa first job na yan, yung first job na yan is the parang pathway, parang nilagay talaga ako sa field na to. Kasi, yung first job ko is, at saka hindi na ako naalis pala. So, ang job ko is, parang, yung school na yan is a school for children with learning disabilities, primarily children with dyslexia. Mga batang hindi marunong magbasa, kahit na matalino, pero napapabalik yung parang ang tingin nila sa letra ay gumagalaw, inaalon o umiikot. So, nahihirapan silang magbasa. So, yung school na yan, naghanap sila ng math teacher. Tapos, ako yung in-approach kasi kakilala ko yung most of them. Magka-college kami ng mga yan. Yung iba older lang. Pero, yon. So, naghanap sila ng math teacher para i-train talaga. So, ang unang job ko ay mag-aral at magturo. Kasi ang unang sabak ko, unang pasok ko, unang linggo was mag-assess ng estudyante. Tapos siya din yung una kong naging estudyante sa math intervention. So, medyo niche yung field kasi special ed, pero hindi siya katulad ng ibang special ed. Yan. So, that school has already closed. And then, the next picture is, Yung after the, hindi next slide. The next picture, hindi next slide. Yung katabi ng unang picture is, dahil parang, parang we grew up, nag-mature kami, and we wanted to do things, no? We wanted to do things na we couldn't try out sa current job. Yan. Yung lalaki sa picture, after niya mag-aral sa Australia, at yung babae sa likod ko, nung nagpi-PhD siya, kasi yung program niya is the same program ng MA ko. Tapos one day, sabi niya, Hisper, magtayo tayo ng, daanan kita sa bahay mo. So this was the time na parang, hindi naman kasi malaki yung sweldo ng teacher, wala kang pera, di ba? Tapos kakaasawa mo, parang nasuka ka na sa pagtatrabaho. After 7 years, nagpahinga ako kasi parang we were trying to get pregnant. Or basta we were newlyweds, ganun. So hindi kami hindi kami nagtatrabaho or wala kaming full-time job, kumbaga. And then sabi niya, nung babae sa likod ko na naka-white, Hisper, daanan kita. Tapos paglabas ko ng gate namin, sabi niya, Hisper, magtayo tayo ng school. So ako naman, talad ka rin talaga ako, Coach Rosie. Talo na, malapit kong kaibigan yan. So ako kahit walang kaabog-abog, walang ibang inisip. 'Di ba normally, kapag kunyari nasa hustong pag-iisip ka, medyo matitigilan ka eh. Parang okay ka lang, bakit mo ko aayaing mag-school? Wala naman akong pera, wala naman akong stable na job. Pero yon, when she said, pagkapasok ko sa kotse niya, Hisper, magtayo tayo ng school, ang sinabi ko lang, sige. And then the rest was history. So, So, 2007, yan, yung building na yan, na actually bahay siya sa Project 4. Yan, nahanap namin yan, tapos, dyan kami nagtayo ng school. Nag-start yung school ng 2007, tapos hanggang ngayon, bukas pa rin yung school. And then because nasa leadership ka, 'di ba? Ikaw yung gumagawa ng calendar, ikaw ang nagdidesisyon kung sino ang pwedeng umabsent, kung anong oras ang klase mo. So, ang pagbukas ng school, so parang first year ko, babad na ako sa training, pinapaaral na ako, pag may ini-invite na parang speakers or experts experts ng teacher din or headmaster ng isang school for dyslexic boys, kunyari in London, bibisita siya sa school, as in training talaga for the entire 6 years, tapos nag-MA, ganyan. And because nagtayo na kami ng school, and of course, pag sinabi kong a-absent ako, no one naman can say no. That led me to, next slide. Isang araw dito sa school, may pumunta yung dating boss ko sa Scholastic at nagsasabi na gusto ko ng math program kasi meron kaming
mabentang reading program to partner schools ngayon all over the Philippines, and I want someone who can look at our materials kasi scholastic, 'di ba? Education. It's not just storybooks, but it's teacher materials, it's student materials. Mm-mm. Meron din sila mga assessments, meron sila mga ibang partners, and at that time meron silang adaptive assessment tool. Yung Mm-mm. assessment na binibigay, naka-program, tapos maganda yung technology niya. So, Mm-mm. i-measure niya yung math ability mo using quantiles, ganon. So, pumunta siya dito, sabi niya, kailangan ko ng math program, kailangan ko ng taong titingin ng materials namin or maghahanap ng materials na babagay para sa reading program namin. So, parang math version ng reading program namin Mm-mm. kasi bibenta namin sa partner schools. Tapos, yung taong yun, iti-train niya yung mga consultants for the schools kasi si Scholastic ang Mm-mm. bawat school ay may mga consultants. Ganyan, I want a senior education consultant. So when she talked to me mga 2008 or 2009, basta bago pa yung school, sabi ko, kaya kong gumawa ng program, pero hindi ako marunong magbenta. So ayan, that was me. Ayan, yan. Ang katabi ko ay yung dito sa kaliwa. Yan yung office ko tuwing Sabado. Nasa Scholastic ako sa Ortigas. Since Mm-mm. 2009 until 2018 or 2017. Yan. Sabi ko, hindi ako marunong magbenta. Sabi niya, kasi, at saka ayaw ko magbenta, kaya hindi ko kayang gawin yon. Sabi niya, Mm-mm. pinagtawanan niya ako, sabi niya, ano ka ba? Sabi niya, magka-batch tayo. Alam kong maldita ka at maldita din ako. Hindi tayo yung mga taong taga-benta. Meron tayong sales team, ganon. Sabi ko, okay then, sabi ko, kaya kong gawin yan. So, every weekend, I would go there and then kapag kunyari may training, susunduin nila ako. Pero not more than 2 days per school, yung for 5 days na school week kasi hindi pwede. Kasi very hands-on Mm-mm. ako dito sa school. So, yan, that's what I do. I teach teachers, teach math. And when you teach Yeah. teachers how to teach math, they hate it. It's not easy. Oo, 'di ba? I mean, Yung come to think of ini-imagine ko it, 'di dito. ba? Mm. Mm. Kung licensed teacher ka at kung kunyari nag-aral ka pa abroad ganyan kasi international school yung picture na yan eh. Sabihin sa na ganito magturo, 'di ba? Parang tataasan ka ng kilay. So, Mm. sa pagti-teacher training ko, yung pagbibigay ko ng workshops, okay when the audience Is is attentive. Is composed of parents. oo, Is composed of oo, parents kasi parents have a oo, hard time yeah. teaching their kids and then they would parang ano yan, sponge, sige teach, ganito gagawin ko, yes, ay maganda yan, ganyan. You know what, when I was little, ganyan, lalalala, marami kang engagement. Pero pag school yan, 'di ba? Ano yan, you're met with fire, with Oo. great ire, ganyan. Ano, hindi nila gusto. Pero, wala kang magagawa kasi pareho lang tayo, I was hired eh, di ba? I was Mm, hired mm. by Mm. your leaders. Ano magagawa? Well, ikaw din, you're compelled by your employers na mag-attend ng training, ganyan. So, Yeah. yan. So, kumbaga pinapakita lang po natin dito, kumbaga kinukuwento niyo yung challenges na pinagdaanan niyo din as a teacher. Yung kumusta Yeah. naman po yung compensation? Kasi 'di ba, I know teaching is so hard. Does it match? So, so, So kapag kunyari, most teacher ka, 'di ba? We know kasi nanay ko teacher eh. Tapos at a time na palaging nadidelay yung sweldo no 1980s, 'di ba? Kaya Mm. kinailangang mag-OFW ng tatay ko, ganun. We know na teacher salaries hindi talaga ano 'yan, malaki. Kahit na private school ka, hindi din malaki. Ang dami ngang nagja-jump from private school to public school ngayon eh, 'di ba? But Mm. because I guess I was blessed with the expertise kasi marunong ako mag-assess. Ako lang yung nagte-training for math intervention.
marami akong sideline na parent, nasa first job pa lang ako, nagko-consultancy na ako. I would fly to Iloilo, I would fly to Bacolod, I would go to, I would be sent and I would be hired by another party or another institution just to become their consultant for math intervention, mga ganon. So, buong buhay ko, kahit nasa first Yeah. job ko, hindi ka pwedeng humindi sa Saturday and after work. Kasi ang school na yun may intervention work. So I had to do reading intervention alongside math intervention. In short, pay was good for me and my husband. Kasi sa international school siya nagtrabaho. So I was blessed that way na because of the many rackets that my training and the expertise that I gained through my practice and my training, nakapundar kami. Nakabili kami ng tinitirhan namin ngayon, isang condominium. In fact, nung lilipat kami, sinabi ko sa boss ko, alam mo yung isang wall namin, I will paint it red kasi ang Scholastic, ang color niya is red. I will paint it red kasi ang isang halige sa bahay namin ay galing sa Scholastic. Ganon. Parang doon ako namulat. Oo, kasi when you're earning well, you know how to spend what you're earning as well. Your spending will keep up. Ganon. So, when I was earning, parang siguro halos every night we would eat out. Ang Saturdays namin, I end sa office at 4 p.m. Sasabihin ko na sa pamilya ko, sige, let's meet at the mall. And then, ang buong Sunday namin, after church, mall rats kami. So, malakas ang spending. And then, I got to thinking, parang this money is going down the drain. Parang, nagtatrabaho tayo ng maganda, mauubos, I have nothing to show for the money that we earned. Kasi I was earning well, my husband was earning well, pero ang mga spending sobrang very, very, very well, outstanding. So that's when I decided, baka it's time for us to scout for something. So yon, nakakuha kami ng pre-selling while we are renting, and then yon, because of the many gigs. So I was lucky that way na pay was good for me and my husband. Kumbaga, ano pa din, mahalaga pa din yung financial literacy kung saan mo gagamitin yung kinikita mo. Kasi kahit malaki yung kinikita mo, pag hindi ka financially literate, mauuwi lang din sa wala at back to zero ka. Now, let's talk on paano yung transition, paano ka napasok sa We Evolve. Ito yung magandang part ng kwento eh. Saan nagsimula yung kwentong We Evolve? I think nasa kabilang slides na ba? Yeah, next slide. Oo, pero you're earning well. Pero yan, for you to earn well, gagawin mong umaga yung gabi. Imagine mo, magsusulat ako ng report sa gabi, di ba? So, ito na nga, nagbago ang buhay ko. I think a lot of us, no? Nagbago yung buhay. Nagano talaga, parang there was sudden and great change na we couldn't understand for a long time. Kasi nag-lockdown. And then sa school kasi, si DepEd kasi, bago pa nag-announce ng nationwide lockdown, si DepEd kasi yes, hello po, Coach Melissa, thank you for watching. Si DepEd kasi, March 9 pa lang, the entire week, nag-suspend na ng class. And then kami sa class because of, siyempre, balita, ganito, ganyan. Tapos siyempre, nasa schools kami, 'di ba? So I knew na after January, 'di ba January yung Chinese New Year. Parang start, diba? parang start ng announcement. I had an inkling it was going to be worse. Kasi January, parang third week of January 22, 'di ba? Chinese New Year. And then dahil ang mundo ko ay schools and educators, di syempre nalaman ko kasi a lot of or if not all of the Chinese schools in Binondo were partner schools in Scholastic before. So I found out na siguro 2 or 3 schools nag-lockdown for 2 weeks.
Kasi Mm. most of their students na who spent Chinese New Year in China came back and Sick had this, got sick, na virus, really, oo. really sick that they couldn't understand. And that's when we Mm. found out na parang there's this virus in ganyan. So kami sa school, medyo kwidaw na. Medyo careful na Mm. kami. And then, nagbigay na kami February pa lang, nagsinabi na namin sa community namin na if parents were to travel outside, we would Mm. require their children not to go to school for a week. Ganon. Oh. So, Mm. marami nang nagalit sa amin noon, February, pero March, look what happened, nag-lockdown. So, yan, Nag-lockdown nag-lockdown. kayo. Yan. So dun nag-start yung journey niyo, ba't kinapasok sa Oo, Waveful? kasi normally, March, April, nagto-turn down na ako ng family. Ay, sorry Mm. po, hindi na po namin kayo accommodate kasi we don't have the manpower. Tapos yung class composition will not be good for you. April, May, 2, 3 pa lang ang nagre-reserve. And then March pa lang, marami ng families ang nahirapan mag-monthly payment sa amin. So, April, May parang kausap kami ng admin ko, parang, 3 pa lang ang nagre-reserve. Tapos nagsabi siya na, Teach, si ganito kasi nag-reserve siya, so she's asking if pwede niyang i-refund yung ganon. May mga Oo, nag-pull out kasi yun nga, pull out na. ang daming naapektuhan kasi nag-cut down nag-slash ng 40% sa sweldo, sa corporate work nila, yung iba sa events, yung iba doktor, yung iba architect. So talagang nag-pull out. So May, I was thinking, hala, anong gagawin ko? Magsasara ba yung school? Tapos I was Yeah. thinking, paano kung magsasara yung school? May pamilyado kaming kasama sa school, 'di ba? Mm. Parang ano mangyayari? Ano gagawin ko kung magsasara yung school? And then syempre, I don't want na magsara yung school. Parang that's our blood and sweat, no? That's time away from our families. Parang hindi pwede. So I was thinking, Yeah. kailangan ko ng business. Mm. That's when I realized, kailangan ko ng isa pang business. Kasi that was the time din na I was noticing before kasi wala akong GCash, hindi ako marunong mag-online transfer. Pero around this time, nagkaroon ako ng parang multiple mobile banking app, nagkaroon ng app. Parang nabubuhay kami sa GCash transactions, yung mga ganon. So that's when I got to thinking, kailangan ko ng isa pang business. Pero anong business? Marunong kami magluto, marunong ako magluto, may Ilongga ako, meron akong mga alam na masarap na pagkain na iluto. But then that's not going to be something viable for us kasi paano kami magtuturo at paano kami mamamalengke, paano ako magluluto? So scratch that, hindi pwede food cart kasi lockdown. So ang isa ko pang naisip, my husband used to design and print his own shirt. So he actually, at one point in our married life, he actually sold shirts. He actually made shirts. So I was thinking, I don't have the floor space for that. And then again, paano siya lalabas to buy all in short, parang Materials. nothing. I Yeah. couldn't think of anything. Wala akong maisip na business na alam ko. And that's when I prayed, Lord, if it is your will na magsara yung school, tatanggapin ko. I will submit to your will. Pero bigyan mo ako ng isang business. I'm asking for your favor, sabi ko. Ganun ang prayer ko eh. If I have if I have found favor in you, please Lord, bigyan mo ako ng isa pang business na makakatulong sa akin paano i-run yung school so that pag bumalik na sa dati, makakapag-cope kami sa changing landscape ng economy. So parang halos gabi-gabi, Lord, anong gagawin ko? Lord, bigyan mo ako ng business. Until finally, June, syempre, nagkakamustahan mga kakilala ko. Wala kang ginagawa sa bahay, naghihintay ka when things will go back to normal, di ba? Everybody was waiting for things to go back to normal. So I was like,
anong gagawin ko? Tapos na ako magdilig ng halaman kasi I got into pag-aalaga ng indoor plants. I prior to indoor plants kasi we maintained a container garden sa bahay. We planted pechay, bell pepper, tomato, ganun. We planted vegetables sa balcony namin. Pero syempre nung lockdown na, you had more time, so medyo na-focus tayo sa mga indoor plants. So tapos na ako mag-transplant, tapos na ako mag-alaga, magdilig, or di kaya gumawa ng organic na fertilizer para sa kamatis. So parang, ano nang gagawin ko? So I got to nangangamusta, hello, buhay ka pa, hello, baliw ka na ba, o okay ka pa, ganon. One of the people na na-hello ko ay taga-sales ng Scholastic, nakachika. We would offer. Kami ang magkasama sa office tuwing weekends. Kasi may sales coverage sila di ba? Every Saturday, babalik sila sa office, magko-convene sila, they will plan out their next week, and then nag-update sila kung anong nangyari sa lakad nila for the week. So, I was with the sales team, pero hindi kami close, pero dahil marami siyang mga side business, bumibili ako ng sa kanya, perfume, mga ganon. So, isa siya sa mga nakita ko na, ay, kamustahin ko kaya si Joel. So, hello, Joel, kamusta ka na? Biniber ko lang. Tapos yon, uy, Teach, kamusta ka na? So, nagtawagan kami. Until finally, sabi ko, kamusta ka na dyan? Saan ka na lockdown ngayon? La. Sabi niya, ikaw, okay ka pa? Sabi ko, actually, hindi ko alam kasi parang, namumroblema ako ngayon, walang shipment ang brand ng skincare ko. Tapos wala akong mahanap sa online. Yun ang summer ko noon Lockdown, walang shipment from Singapore, walang shipment from States. So, wala. Ang lahat ng na-hoard ko at nung best friend ko na kapwa ko hoarder ng same brand na to, wala na siyang extra. Kasi normally, pag may extra siya, papahiram niya sa akin and then you would order in bulk. Pero this time, walang shipment, 2 buwan na, 3 buwan na, parang wala na kaming stash. So sabi ko, yun ang problema ko ngayon. Sabi ko, ikaw, kamusta ka na? Kamusta yung health mo, mental health mo, ganyan. So sabi niya, actually may pinasok akong business nung May. Sabi ko, oy, good for you. Sabi niya ganon. Sabi niya, ano naman yan? Sabi niya, wala, ano lang to, maliit na business lang, side lang to, ganyan. Sabi ko, yung perfume, nagbebenta ka pa. Sabi ko, kaso lang, hindi ako makakabili ngayon kasi hindi naman tayo lumalabas ngayon. Hindi ko kailangan ng perfume. Sabi niya, oo nga, kaya nga ako naghanap ng business. Sabi niya, hindi, gusto ko nga sana nung May, nung pumasok ko sa business na to, naisip kita kasi nga, nagsi-skincare ka. Yung business ko, sabon. Pero, hindi ka naman mahilig sa ganito. Sabi niya gano'n. So, kaya hindi ko kinwento sa'yo. In short, parang na reverse psychology ako doon. Sabi ko, ano ba yung sabon na yan? Kasi para, syempre, matangkilik natin yung business mo. So, describe niya yung sabon in short. At yung sabon na describe niya, syempre, isa lang naman ang sabon ni Zoe Life, di ba? Nakakabutito, 8 active ingredients. So, syempre, sinabi niya, Arbutin, Kojic, Glutathione. So, I knew these things kasi these are the ingredients na I had in my skincare. Sabi ko, maganda yan Sabi niya, in short, parang nag-short product presentation siya. Ang gusto ko dito, meron siyang sariling sunscreen. Sabi niya ganon. So, nag-send din siya ng picture ng batok niya. Tingnan mo yan, Ticho. Yan yung batok ko, di ba? Ang itim-itim. Palagi kong problema yung batok ko. Pero tingnan mo, nag-lighten yung batok ko. In fairness, nag-lighten naman talaga. Pero sabi ko sa kanya, Joel, hindi ako na-excite sa mga whitening kasi wala naman akong pake kung hindi ako maputi. Sabi ko, pero syempre dahil ikaw yan, go, bili ako. Ganyan. Sabi niya, oh good. Sabi niya, meron kaming package. Pag binili mo to, 1,240 at the time, may discount ka na. Sabi ko, ba't ko kailangan ng discount? Hindi na po naman alam kung gagamitin ko yan. Sabi niya, malay mo, magustuhan mo. So, in short, sabi ko, sige, kailan? Ngayon na, papadeliver ko sa'yo ngayon. Ganon, ganon ang naging usapan. Tapos maya-maya, after a few hours, naligo ka na? Ano ka ba? Wala naman akong gagawin ngayon. Di pa, syempre.
So, that night, nung nakaligo ako, minessage ko siya. Sabi niya, oh, kamusta? Sabi ko, well, one, maganda yung amoy. It's very mild. Hindi siya masangsang sa ilong. So, I like it. At sabi ko, ginawa ko lahat ng sinabi mo. Yung kapag kunyari, nilinyahan ko yung kamay ko, braso ko ng daliri ko. Mahaba pa yung kuko at the time. Walang linya, walang puti, ibig sabihin hindi nagde-dry. Tapos sabi ko, syempre, nararamdaman ko yung banat feels. Sabi ko ganoon. Pero it's too early to tell kasi alam mo naman, I tried something na on the third day, sobrang hapdi ng mukha ko, I had to stop it. So, tingnan natin, after 3 days, kung hindi siya mahapdi, okay, fine. So, di yun na nga, ito na. Oh, by the way, ito yung mga ano namin, mga packages namin. Sabi ko, ano ka ba, hindi ako maglalabas ng pera ngayon. Pandemic ngayon, no? Ba't ako maglalabas ng pera? Ganyan. And then, parang something stopped me. Hey, wait, didn't you pray for a business? So parang, okay, fine. Tiningnan ko lahat ng sinenda. Ang dami niyang sinenda, meron pa siyang sinend na hub. Na ganyan. Mahal. Sabi ko, and then, isa sa mga sinend niya was income projection. And then, dahil okay naman sa akin, ito after some time na to, parang after 1 week na, okay naman sa akin yung sabon, I was thinking, kung okay yung sabon nila, malamang, uy, maganda, may toner sila, may ganito sila, mga ganyan. So, nanlaki yung mata ko doon sa income projection. And then, he said, actually, Teach, bagay talaga to sa'yo kasi ikaw yung gusto ng passive income, di ba? Di ba? Kasi sabi mo, napapagod ka na sa school. Sabi, ito talaga yung may hope na magbigay sa'yo ng passive income kung gagawin mo siya. And that's when I said, And then sabi ko sa asawa ko, tingnan mo to. And then he said, it looks okay. Kilala mo naman si Joel. So in short, nagbayad ako sa bangko. Sabi ko pa dun sa teller, sa time na lockdown sabi ko pa dun, Miss, pa-check nga nito kung legit ito. May card ba to? Sabi niya, ma'am, saglit lang titinan ko. Ay, ma'am, okay naman yan. Sabi ko, you mean, pag binayad ko to ngayon, matitrace mo yung pera ko. Sabi niya, oo, ma'am, oo, kasi verified naman yung account. So, yon. Kasi pag nagbayad ka, dahil lockdown, di ba? 2 to 3 days mo pa matatanggap yung product. So, I was asking, hindi ba pwede kaliwaan? Ganyan. Oo. Hindi daw, ganito, ganyan. Ayan. Basta yon. Yun na. Yung kwento po sa Coach Hesper, ko lang ha. Ito, yung kwento na nasa picture. Ito na ba yung time na nag-start ka na magbebenta-benta? Yan na yung benta is life. Kasi, oo, ang dami, ganon. Tapos tingnan mo yan, naka-white beater, naka-tricycle yan nag-message yan sa akin kasi nag-post ako sa isang FB group. Bibili daw siya ng Keri Juve. Tapos, nakitinilan ko yung picture niya, profile picture niya, balbas sarado, tapos kita mo yan, may tattoo. Opo, ma'am, gusto ko pong bumili. Pumunta yan sa, ang tapat namin, TIP 20th Avenue yan. Pumunta yan sa bahay namin. Tapos yan, binentahan ko yan ng Keri Juve. Yung mukhang maton na yan, ganyan. So, eto na nga, dinagbenta-benta. Dahil online school kami, online class, Friday, Saturday, Sunday lang ako nag-aalok. Tapos, hindi ko alam, nung pinasok ko yung business na to, may mangungulit sa akin, ma'am, attend po kayo ng training. Kasi never akong umattend ng business meeting Diba? So yun, gusto nila, umattend ako ng meeting. Ang daming, may mga makulit na tumatawag sa akin, nagme-message sa akin. Ma'am, attend kayo ng meeting. Ganyan. Dito. Yung online siguro, pwede, balik tayo sa online. Yan. So, online, dahil synchronous kami, online, hindi pong wala kang time makipag-usap, makipag-chat kasi nagbabantay ka ng mga estudyante. Previous slide po, Coach, pwede. Ay, nasaan yung online? Yan ang online, ang class kasi namin online. Ganito yung class namin, parang regular school day is happening except through the monitor, through the screen, through your computer. So, may first period, second period, may snacks, may ganyan, may lunch, may silent reading time, lahat.
para kaming nagkikita, para kaming pumapasok sa school, pero nasa monitor lang kami, ganon. So parang ano talaga siya, one, it's new, 'di ba? It's time consuming, parang it's heavy on preparation, ganyan. Tapos ganyan, magbabantay ka, silent reading time diyan sa isang doon sa may yellow, yan. That happens after lunchtime, before lunchtime every day, silent reading time. Nagbabantay ka ng nagsa-silent reading time. So medyo hectic pa din yung araw. So during the day may magme-message, attend po kayo ng training mamaya, attend po kayo ng meeting natin. I was like, I didn't know why. I didn't know them, although they were introduced by Joel, pero parang I didn't know. Wala akong idea bakit ang daming nagme-message sa akin at bakit coach ang tawag. Sabi ko, ano ba naman yan, Joel? Bakit coach? Sabi niya, ganun talaga. Kasi nga wala nga akong idea. First time ko pumasok sa ganitong industry. And then next slide na coach. Yan. Pero yun, yung asawa ko, siya yung nagki-keep track. Nung unang dating ng mga produkto, gumawa siya ng Excel, ng slides, ng pangalan to, spreadsheet. Tinatrack niya yung business ko, 'di ba? Yung out ng product, tsaka yung in ng pera, tinatrack niya. End of August, holiday, 'di ba? Yung National Heroes Day. So, holiday. So, sabi niya ganito, wala akong gagawin ngayon. Kunin mo yung papel mo, yung listahan mo. I-update ko yung spreadsheet. Yung Excel. Excuse me. Pagka-update ng Excel, siya yung nagsabi, this was end of August, or first week of September, kasi it was a holiday. Hala! Sabi niya ganun. Konti na lang, mababawi mo na yung pera mo. Sabi niya ganun. Sabi ko, mali yan. Sabi niya, hindi. Tingnan mo. So, may tatlong siya. May tatlong, tabs or, anong tawag mo doon? Yung books sa Excel. Ganyan. Yung initial na dumating na boxes of products, yung mga reorders, yung tracking ng benta, ganyan. Kasi pati yung yung benta, sabi niya gano'n. Sabi ko, hala, totoo? So parang ako nagulat na Friday, Saturday, Sunday ko lang ginagawa. Parang less than 5, mga nasa 6,000, may collectibles pa ako na 3,000 plus. Yun na lang yung natitira, mababawi ko na. When I decided to do this business, ang nasa utak ko lang is, by hook or by crook, I will do whatever it takes, basta mabawi ko yung nilabas ko. Ganun lang. Buo lang yung loob ko, I will do this business kasi maglalabas ako ng pera at dapat mabawi ko siya. Yung hindi dahil, so magbebenta ako. To think na never ako nagbenta sa buhay ko, diba? So yun, sabi ko, by hook or by crook, ganun. So sabi ko, hala, kaya pala. So that's when I started joining online training. Ay sige po, sa ganitong araw po, a-attend po ako. Ang unang training na attendan ko was e-commerce. Sabi ko, uy, good yan, that will help me. And the school, I was thinking, diba? E-commerce. Pero may makulit. Pangalan niya, Ray Cueto. Ma'am, kailan ko kayo pwedeng makita? Wala ko yun. Ma'am, pwede ba? Mag-meet tayo. Sabi ko naman, sir, lockdown ngayon. Hindi pwede, may nagka-positive pa dito sa building namin. Yung mga ganun. Ang kulit talaga. Ma'am, halos araw-araw. Ma'am, anong oras kayo pwedeng tawagan? Ganun. Ma'am, hindi pwede. Ma'am, naglabas kayo ng pera. Company to ng kapatid ko, hindi pwedeng hindi kayo kumita. Kapatid ko yung mapapahiya. Kailangan tulungan ko kayo. Ganyan. Sa mga tipong, hindi na tinag, kahit na ini-English ko, tinatarayan ko, talagang, ma'am, usap po tayo. Until finally, after the e-commerce training, I joined the Zion Academy training for 1 week. And then, ganun na, nakikipag-meeting na ako. And then, after that, sabi niya, ma'am, mag-goal setting tayo kasi gusto ko magtuloy-tuloy yung kita ninyo. Hindi pa yan yung magandang kita. Punta tayo sa office. So, in short, ang dami ko na namang Sabi ko, sige, end of October nakipagkita ako sa kanya.
ginol set ako, ma'am, dito sa business na to, para kumita ka ng malaki, dapat mag-rank up ka. Ang unang rank ay elite. Kailangan mo ng 10 members. Loob-loob ko, hindi niyo po ako kilala. Actually, hindi loob-loob. Sinabi sa niya, ay naku, hindi niyo po ako kilala. Maldita po talaga, mataray talaga. Kilala niyo si Miss Tapia? Ganun po ako kasungit. Sabi niya, ma'am, I'm sure may mga taong naniniwala sa inyo. Ganito lang yung sabihin ninyo. Mag-message lang kayo. I mean, what's it gonna take? It's just going to be, ano lang yan, text message lang yan sa Messenger. Ang iniisip ko lang, ang worst lang na masabi nila sa akin, I know. Tapos, wala naman Yun na. akong ginastos. Nag-message lang. So ito na naman, nasa utak ko na naman, ay naku, hindi mo alam, magno-know yan. Hindi yan mangyayari. Trade again. So, tapos, syempre, may nagbulong na naman sa utak ko, nagsabi na, hindi, gawin mo yung sinabi niya. Sundin mo yung sinabi niya para the next time na magkita kayo at in-update ka niya, meron akong rason, ay ginawa ko po talaga, pwede ko pang i-screenshot yung verbatim na sinabi niya sa akin. Kaso wala po eh. Kaso after 1 week, sabi ko, naka-7 ako. So sabi niya, Naka-7 oh, pieces each. naka-7 directs. Ma'am, 3 na lang, mag-i-elite ka na. Sabi ko, baka wala na akong mahanap. Hindi, try mo pa. So, the following week, Tuesday, naka-10 na ako. So, ito na naman nga yung nangungulit. Ma'am, bakit hindi pa kayo elite? How would you know hindi pa ako elite? Ma'am, kasi sa OTS, sa system, magre-reflect yan kaagad eh. The minute na in-encode nyo, magsasabi yan kagad. Sabi ko, baka you need to tell the office pa, ganyan. Ay, hindi po. Pag nag-encode po ng pansampu ninyo, syempre, ito nga, hindi nga nag-a-attend ng meeting, di ba? So, hindi alam. Short, nagkamali ako ng encoding. Nagdagdag pa ako ng isa para maging elite that week. So, 11 instead of 10. Ganyan. So, okay na, no? Yan. So, gusto ko lang i-highlight na talagang naging buo talaga yung loob ko sa business na to. Kasi, ganyan po ako, 19 years old, simula nung 19 years old ako, lumabas sa mga pimples, hindi na po sila umalis. Every month po, binibisita po nila ako during my period. Tapos, nung may kumikita na ako ng maganda, kaya ko nang bumili ng mamahaling skincare, yung gitna, yan na po yung pinakamaganda kong skin. Pero tingnan mo, may malaki pa rin akong pimple mark. Kasi every month, may lumalabas talaga na pimple na hindi maliliit, kundi parang katulad niyan, almost cystic. Ganyan. Itong last picture is about 4 months after doing We-Evolve. Walang makeup. Yung gitna, may makeup yan. May imported skincare yan, mamahalin. Itong nasa third picture, walang makeup, walang kilay, sorry. That was me. 4 months after We-Evolve. Doing We-Evolve yan. And yung the best is yung next slide. Never akong nakapag eyeliner sa ilalim, sa may lash line ko, sa may ilalim, ng straight kasi meron akong parang wart na parang mole dyan sa nakabilog. In fact, meron pa akong mahaderong Asperger na estudyante dati na, you have a mole in your face! You have a wart in your face! Ganon siya. So, yan. Never yan alis. Pero after using the toner, yan, hanggang ngayon, wala na yan. Wala na yung wart na yan, na parang mole. Lumalaki yan, Tapos yun, hanggang ngayon, wala na. So, natuwa talaga ako sa products. 1, hindi siya kasing mahal ng binibili ko. 2, kaya kong hindi mag-makeup at makipag-meeting sa product. So, talagang go na to talaga. Parang every time na may sabihan ako ni Mr. Ray Cueto ng, ma'am, mag-meeting tayo, ma'am, punta tayo sa office. Ay, nako, grabe, yan, yes nang yes. So, hanggang sa, ayan, next slide po tayo. Dito sa journey ko, 'di ba? Dito ko na experience yung kinikita ko sa pagti-training ng 1 o 2 araw na 2 weeks kong ipe-prepare. 'Di ba? Yung 5 digits na kikitain ko sa pagti-train, pagbibigay ng workshop sa mga teachers. Kaya kong kitain sa isang araw, kayang ibigay ni We-Evolve sa isang araw na nagte-text lang ako. Hindi ko kailangan gumawa ng slides, hindi ko kailangan gumawa ng handout at mag-tailor fit ng content sa
kailangan ng mga teachers, whether international school or partner school ni Scholastic. Doon ako talaga, ito yung isa sa mga bagay na binigay ni WeEvolve sa akin. One of the freeing things that WeEvolve gave me was, sa buhay natin, sa buhay ko, ako na lang, sa buhay ko, ang dami kong mga gusto na naka-shelf. Kasi I'm full-time dito sa school, I'm raising 2 kids, ganyan, dami kong racket, ganyan. So, gusto kong magganchilyo, hindi ko kayang gawin. Gusto kong maglabas ng parang damit na whatever, or magkaroon ng tahian ng damit, mga ganun ba, naka-shelf, hindi pwede. Gusto kong bumili ng ganito, gusto ko gawin to, naka-shelf. Later, when I retire, it's there. I have a shelf full of things that I will do when I retire. And then parang, nung nag-evolve ako, na-realize ko, I don't need to wait. Lalo na yung buying things that I want or doing the things that I want, no? Parang, and then, ang next na binigay ni WeEvolve sa akin is, one, yung mga naka-shelf ko, I will be able to do that kapag nakapag-retire na ako ng maaga. And yun ang binigay na idea ni WeEvolve sa akin. Kaya kong mag-retire ng maaga. Yun. Tapos, ang sunod na pinakamagandang binigay ni WeEvolve sa akin is, sinabi ko na to dati, yung pag-share ko na, my husband and I, we never had big dreams. I remember in our parang second rental where we were renting in Maningning. I thank the Lord for the dirty kitchen because I love cooking in there. And then if it's God's will for us to stay there forever in that rented place, I'm good with it. I'm at peace. Because we never had big dreams. At yun ang binigay ni WeEvolve sa akin. Binigyan niya ako ng lakas ng loob na mangarap. Nangarap. Yes. Kasi ngayon, na-realize ko, kaya ko pala. Oo naman. Pala. I mean, yes. Oo, dati, alam ko, kaya ko, pero papatayin ko yung sarili ko, gagawin kong umaga, yung gabi, kaka-yes sa mga racket. And then, I was thinking, I'm gonna do that until I'm old and bent. Diba? And wrinkly. Parang, but then again, naisip ko, I mean, paano ko pa ma-enjoy yun kung old and bent and probably hindi na ako, diba? Ang binigay ni WeEvolve sa akin is that realization. Pwede kang mag-retire in 2 to 3 years and you will be able to do the things that are shelved, and things beyond what's in the shelf. Pwede kang mangarap ng malaki. I'm like, yun talaga yung binigay na freedom na biggest gift ni WeEvolve sa akin is I can be more. Not just be more, but I can be more. And masaya ako na ngayon, nakakatulong ako sa mga estudyante na hindi marunong magbasa, hindi marunong mag-math, no? Nire-reject ng mga schools na gusto nila, pero gumagraduate ng with honors at bumabalik doon sa school na nag-reject sa kanila pagdating ng college. Parang, parang it gives you such great fulfillment, pero yung being able to help someone else in this business, kasi I saw na this is really a helping business because, you know, parang tulad niyan, yung travel, I hated traveling kasi it's toxic, it's stressful to pack, to plan what to pack, diba? Yung parang magbubook ka, magganyan, and then babiyahe kayo ng mag-anak mo, Diyos mio, nung nilibre ko yung nanay ko at yung mga kapatid niya sa Palawan kasi magsi-60 years old siya at nag-celebrate kami ng 60th birthday niya sa Palawan, I was like, never again am I gonna do this kasi it's so stressful, the packing, the unpacking, for me it's too stressful, pero traveling with WeEvolve
family with the BODs. Sobrang, it's not just fun, but yung tinatawag na you need to be with business-minded people kasi it Yes. shifted my business mind. Ang dami kong nag-gets na walang training pero ang dami kong natututunan. Walang session pero ang dami Ang daming ang dami realization. kong nadadampot, yung mga ganun Oo, oo. nakakatulong. Kaya tapos yung tipong, I was really looking forward to the Singapore trip. Yung mga ganun, shucks! Yung mga tipong pinagtatawanan ako dito sa school kasi sabi ng mga co-teachers ko, "Teach, kaya mo ba? Lakaran sa Singapore, mainit." Alam nila na ayaw ko ng mainit. I was like, no, I'm going to have fun kasi I'm with the funnest people on earth. So yan. Yan ang binigay ni WeEvolve sa akin talaga. Sobrang. Yes. And then the last slide, I wanna spend some time sa last slide. Yan po yung taong nangulit sa akin kahit na ini-English ko siya, kahit na tinatarayan ko siya. Nanonood po siya, Coach. Hindi po yan natinag sa pag-i-English ko. Grabe. Sa pagtataray ko, sobrang kinukulit po ako niyan. Ma'am, kailangan yung kumita. Ma'am, kailangan natin mag-meet. Ma'am, kailangan natin. Ma'am. Lahat po ng kinita ko dito sa Wevolve, maliban sa pagbenta-benta, 'di ba? Kasi kung nasa benta-benta nga lang yung utak mo, maliit pala talaga 'yon. Although it will give you passive income, 'di ba? Pero yung side na pinakita niya sa akin ng business ni Wevolve is that side talaga na kapag open sa akin na kaya mong mangarap dito ng malaki. Kaya mong mag-retire dito ng maaga. At yung pag-retire mo, panatag ang loob mo kasi meron kang maipapamana sa mga anak mo. I never thought, never kong goal lang may maipamana sa mga anak ko. I'm like, 'di ba? Lumaki ako ng anak, mag-aral kang mabuti para makapagtrabaho ka kasi yan lang ang mapapamana namin ng nanay mo sa'yo. So, my husband and I, hindi natin sila kukunan ng insurance kasi never naman yan nangyari sa atin. Baka hindi lang makatulong sana. Pero ako ngayon parang, hindi, meron akong mapapamana sa mga anak ko. 'Di ba? Lahat ng kinikita ko na hindi sa benta side, yung maganda, yung pag-market sa PNG, I owe it to that person in the picture. 'Di ba? Tingnan mo naman, ang ganda ng kutis ko diyan. Imagine mo, kulang ako sa tulog diyan, pero ang ganda ng kutis ko diyan. Wala akong foundation diyan. Dati, ang tagal kong mag-makeup kasi nagpa-foundation ako. Imagine mo, gabi yan, dumating kami dyan, madaling araw yung biyahe, wala akong tulog dyan. Pero ganyan yung mukha ko, walang filter yan, di ba? So I owe whatever it is that I'm earning, whatever it is that I have earned, whatever it is that I know in this business to Mentor Ray Cueto. And at sobra akong na-touch talaga kasi ito medyo to sa akin. Kasi sa pagra-run ng school, in the business of the school kasi, you will not feel that community na there is a community to help you. There is a community by your side, holding your hand and showing you what to do. There is no blueprint in running and keeping the school alive as a business. There is no blueprint, there is no handout. And one of the best things na mabibigay ni WeEvolve is that it can give you the blueprint to success. Meron kang susundan, meron taong mangungulit sa'yo, ito gawin mo para kumita ka. Sino? Sinong nanggaganon sa akin sa school? Wala, no? Wala. May tutulong at may tutulong, pero wala talaga yung magkakadi sa'yo. Ma'am, ito gawin mo. Ma'am, ito gawin mo. Yes, magme-mentor, mag-guide. Magpapakita sa'yo paano gawin yung mga bagay, paano kumita ng malaki. Ito gawin mo, ganito lang yan. Pati script ibibigay sa'yo, di ba? Tapos kahit na masungit ka, kukulitin ka niya. Walang ganun sa school. So, WeEvolve meron. Papakainin ka pa niya. Papakainin ka pa niyan. Di ba? Thank you so much sa yung nag-comment siya eh. Sabi niya makulit pala daw siya. Sobrang kulit po niyan. So napakaganda po ng kwento po ninyo sa WeEvolve, and isa dun sa nakuha ko is yung
Yun nga, yung sabi mo is, sa trabaho, wala ng problema sa trabaho, eh. Sa trabaho puwedeng mabili yung mga gusto mo, ay mga I mean yung mga kailangan mo. Pero dito sa WeEvolve, dito mo nabibili yung mga gusto mo. During sa trabaho mo lang is, ay yung sabi mo nga 'di ba, you hate traveling, you hate yung magpa-pack and unpacking, pero yung merong sa subconscious mind talaga yan, the truth is, nakakainis kasi yung gagastos ka, yung tas tayo yun yung ano ba, hindi yung ayaw mo sa biyahe, ayaw mo sa travel, ayaw mo sa gastos kasi alam mong kinukulang pa, kinakapos pa, yun yung ayaw natin. And here in our Nakayod ka. company, yeah, here in our company, yung travel kasi libre, 'di ba? Or kung kahit pag gumastos ka sa travel, it's okay kasi meron kang malaking kinikita. So it's very good na sa mga teachers o sa mga friends natin diyan na nanonood na nagtatrabaho ngayon na kinukulang pa din sa kinikita nila. It's really good and nice na ipasok din nila yung sarili nila dito sa community natin, sa We Evolve kasi merong maganda siyang ibibigay sa not only the finances but the additional mindset, no? Yung bagong mindset na pwede tayong kumita ng pandagdag para sa mga pangarap natin sa buhay. Last word po, Coach Hesper, para sa mga members na nandito nanonood, mga partners natin, mga viewers natin. Ano yung huling mensahe mo sa kanila na pwede nilang baunin sa pag-uwi nila? Empleyado ka o business person ka or teacher ka or estudyante ka, alam mo may pangarap ka. May gusto ka. Gusto mo, you want fine things, 'di ba? Gusto mong kumain ng masarap, 'di ba? Mm. Lalo na ngayon sobrang ganun mo lang sa social media, ang daming na mong nakikita sa reels lang ng mga lifestyle, 'di ba? Na nakakaengganyo. And then I know na a lot of us will always have this at the back of my mind, at the back of our mind, saying, I'm gonna do that someday. Taga mo sa Someday. bato, I'm gonna do that. When I retire, definitely I'm going to be able to do that. I will do that kapag after ko nang magtrabaho. But the reality is, kapag nasa trabaho ka, paikot-ikot ka lang dun. Yeah, cycle. You will Rat race. never be able to do that. Kasi by the time na nag-retire ka, sakitin ka na. Just like co-teachers ng nanay ko. 'Di ba? Sakitin ka na or may iniinda ka na, mabagal ka na maglakad, and then you will not have the drive to do that. Or maybe you do, 'di ba? Maybe you're excited to try things out. But then, do you really have the time to test the waters, to try things out? 'Di ba? Ano ang sinasabi ko? Palagi natin sinasabi gagawin natin, pero palagi nating pinapaliban. Kasi umaasa tayo na there is time. I have time. But then, pandemic showed us, no, you don't have time. You don't have the security. Things can change at the snap of a finger. Yeah. Oh, di ba? Nobody was prepared. Why? You think 50% of the population had emergency funds 6 times their monthly salary? No. Kasi everyone is always saying it's in the to-do list. I'm gonna do that. But when do you ever spend time to start doing whatever is that's in your list? You don't. So, Yeah. yun ang biggest realization. I'm glad na kahit na menopausal na ako, nung nakita ko yung business na to, nung dinala ko ng Panginoon sa WeEvolve, I'm glad na hindi ko na hinintay yung nag-retire na ako bago magsimula ng something to work on things that I like or things that I want or things that are shelved or things na I wanted to dream of. Parang
I'm glad na I have the time now and I'm doing it now. So if you're like me, Yes. nasa 40 ka na, magsi-50 ka na, 48 na po ako, magsi-50 na po ako. Pero hindi ako kang 50. And you want to start something and you want to make sure that that something is going to give you, you know, what you want, ay Do nako, si it. We Evolve po. Si We Evolve ang honest to goodness that will give you that opportunity. Yes. Hindi mo kailangan ng skill, hindi mo kailangang mag-aral sa mamahalin na university or abroad. It's a level playing field. All you need is, do you have grit? Do you have determination? Are you brave enough to go for your dreams? Diba? Mm-mm. Yung dream na kinalimutan mo na, yung dream na dinowngrade mo kasi alam mong sa pumapasok sa ATM mo ay hindi mo kakayanin. Kayang-kayang ibigay ni We Evolve yun at hindi Yes, lang totoo. at ipapakita niya sa'yo kung paano. Kasi sa akin, ngayon, hindi na ako nagti-teacher training ngayon eh. Kasi hindi ko Naka-focus na ka na sa kailangan. ano. Hindi ko kailangang patayin yung sarili ko ng araw-gabi mag-prepare 2 linggo ng slides, ng PowerPoint, ng Mm-mm. handout para sa Mm-mm. 22 participants or 30 participants. Tapos magsasalita at mag-activity kami ng buong araw para lang kumita ng 5 digits. No, I don't need to do that. So, that's something na Dito mo na lang, yung oras na yon, dito niyo na po nilalaan sa We Evolve. kung pwede Thank you nga so lang po. much. Kung pwede nga lang, Thank you kung so pwede nga lang, di ba? Huwag na mag-school. Oo. Pero kakabalik lang galing lockdown eh. So, yon. Okay na Yun din yan. talaga. Okay. Mm. Yes, okay na din po yan. Kahit saan naman kayong field is, I know, meron kayong magandang contribution sa community. So, thank you so much, Coach Hesper. So, medyo na overtime tayo, guys. Thank you so much.